Magandang umaga po sa bawat isa. It's my honor and privilege na ako po ay makarating sa inyo dahil ito po ang simbahan dito sa Chia Cavite, no, na isa sa mga growing church ng buong Chia. Amen po. So dahil dito, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa leadership ni Pastora Nora D at sa lahat ng mga leaders ng JGIA na ako po ay pinahintulutan na makasama ninyo sa umagang ito. At buong puso po ako nagpapasalamat sa Panginoon at sa inyo na nakaapak po ako muli sa pulpit na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Pagmasdan mong mabuti, baka sa susunod na linggo pagbalik niya, ibang-iba na yan. Kasi mayroong pagbabago na gagawin ang Panginoon. Tulad ng testimony kanina ng ating sister, na sabi niya, binago siya ng Panginoon. Praise the Lord. Araw-araw binabago tayo ng Diyos. Kung willing tayo magpabago. So, simulan po natin ito sa isang panalangin para patuloy tayong bigyan ng Lord ng wisdom upang higit nating maunawaan yung mga bagay na gusto niyang maunawaan natin. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay tapat, mapagmahal, mapagkalinga, puno ng kahabagan. Patuloy kami, Panginoon, na samahan mo sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. At hayaan mo ang aming mga puso ay masumpungan mong bukas. Handa na hasikan ang iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. So, binabati ko rin po yung mga kapatid natin na Timbahay ba tawag, naman sa online family natin. Na mag-settle down kayo, wag na po kayong maghanap ng gagawin habang nanonood, no? At hayaan natin ang Panginoon ang gumawa sa ating kalagitnaan. Excited na po ba kayo? Yes. Praise the Lord. So sumigaw nga po yung very excited. Yon. So ang ating pong key verse na babasahin ngayon ay sa Luke chapter 12, verse 34. Okay? 34 lang po ang babasahin natin. Sabi riyan, sapagkat kung saan ang inyong kayamanan ay naroroon din ang inyong puso. We are talking about this subject, the condition of the heart. Sabihin mo sa katabi mo, the condition of the heart. No? So, yun po yung ating pag-uusapan ngayon, ang ating title ngayon, ang ating pag-uusapan ay yung kalagayan ng puso. Tanong mo nga yung katabi mo, kumusta ang puso? Ay, ito Tatay Larry nagmamahal. Amen ba? Ay, ito Tatay Larry, yung puso ko bigat na bigat ngayon. Ay, ito yung puso ko, ang daming alalahanin. Hallelujah. No? So, tingnan natin ano po. Alam niyo po ba, sino rito yung every year ay nagpapa-check up, nagpapa-general check up? 'Di ba? O mayroong mga ganon, hahabol pa ako sa bukas. Kasi every year nagpapa-check up din kami. So ano ang ibig sabihin? Kapag tayo ay nasa harap ng doktor, ang unang chine-check yung blood pressure, tapos yung puso. Tama ba? Kasi napaka-importante yung pusong makita kung ano po yung kalagayan nito. Amen po. Kanina na-inspire ako doon sa testimony dati. Sabi niya, active naman ako sa church pero iba yung aking ginagawa. So ibig sabihin, possible na ito po yung kondisyon ng ating puso. Hindi lahat ng nasa loob ng church tama ang kondisyon ng puso. At bago magtapos yung taon, ito po yung dala-dala ko nung buwan na ito ng January na mensahe na gusto ng Diyos na iparating sa gusto niyang makapakinig.
At salamat. Ako na nga po ang nagpresenta kay Pastora Nora din ng schedule. Kasi kung hindi kami magkakatagpo ng schedule. Pag sinabi niya kung pwede ako sa ganito, ay may assignment. So, yung ngayon nga, yung March ko, puno na. So, ibig sabihin, kailangan ako na lang ang magsasabi kung ano yung bakante kong linggo. Okay. So, ang sabi riyan sa ating binasa, nasa mga bagay na pinapahalagahan mo ay naroroon ang inyong puso. Kung saan ang puso, doon sa pinapahalagahan mo. Kung saan yung pinapahalagahan natin, naroroon ang ating puso. Nako, yung mga ganyang katahimikan, nakakabingi po yan. Kaya, free po tayo magsabi ng amen kapag nag-a-agree kayo, ha? Pag hindi naman mahilig magsalita ng amen yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, gusto mo ako na lang para sa'yo, ha? Okay ba yan? Okay. So, ang susunod nating babasahin ay sa Psalms 51 verse 10. Gusto ko po kasi sa English na basahin ito. Ang sabi riyan, create in me a pure heart, O God, and you a steadfast spirit within me. Ano yung gusto ni David na unahing mabuo sa kanya? Puso. Hindi niya sinabi na bigyan mo ako ng wisdom. Si Solomon, wisdom yung una niyang hiningi. Tama po ba? Pero si David, alam niya na ang kondisyon ng kanyang puso ay hindi ayos sa harapan ng Lord. Ito po yung time na si David ay mayroong suffering. Amen ba? Na kinakaharap personally. At gusto niya mabago yung puso na ihaharap niya sa Diyos. Kasi alam naman natin na ang Diyos hindi tumitingin sa outward appearance natin. Ano ang tinitingnan niya? Yung ating puso. Kasi kung ano raw ang laman ng ating puso, yun po yung lumalabas sa ating mga bibig. Amen po ba? So dati, alam natin na kapag ang bata ang nagsabi, paniwalang-paniwala tayo. Pero ngayon, hindi na. Kasi naturuan ako minsan yung batang magsinungaling. Saan ang nanay mo? Sabihin mo, anak, wala. Wala daw po nanay ko. O, di ba? So, ibig sabihin, wala na tayong posibleng accurate, no, na makita doon sa sinasabi ng mga bibig natin. Maliban na lang kung ang ating puso ay na-purify ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, napakahalaga ang puso mo. Amen po? Okay. So dapat nating makita, no, unti-unti po natin itong tingnan, kumbaga nasa harap tayo ng doktor ngayon, may spiritual check-up tayo. Okay po ba sa inyo yon? Okay. So ang sabi Jeremiah chapter 24 verse 7, ano ang sinasabi riyan? At aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako. So may purpose, ano po? Na ako ang Panginoon na siyang magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. So anong ibig sabihin? Kapag ang Diyos pala ang nag-create ng tunay na kondisyon ng ating puso, lahat tayo ay totoong nanunumbalik sa Diyos. Kaya po, hindi po uso yung sa mga Kristiyanong pusong bato. Tama po? Pero nauso yung kanta na yun, ano? Na pusong bato. Kasi doon sa mga, pag sinabi kasing, matigas talaga ang puso niyan. Yung taong niya, matigas talaga ang puso. Sabihin mo sa katabi, wala niyan dito sa JG. Sabihin mo sa katabi mo yan, ha? Tapos sabi ng katabi mo, talaga.
Oo, kino-confess natin kasi hindi yan ang ating ini-entertain. Amen. Kahit hindi lang sa simbahan, sa trabaho, sa pamilya, o sa lahat ng mga gathering, di ba? Kailangan makita natin na totoong ang ating puso ay pusong Kristiyano. Hindi dito nag-amen. Salamat sa inyo, ha? Sabihin ko, pusong Kristiyano ang kailangan makita sa atin. Praise the Lord. Alam niyo, kanina, habang nagdadrive ako sa NLEX, tinest agad ako, Lord, ang topic ko about heart. Tapos mayroong past lane. Ang bagal niya, nagmamadali ako kasi kailangan ko makarating ng Noveleta ng before 7 o 7 para sabi ko makapag-rest pa ako bago pumunta sa church. Pinaplasiran ko na, ayaw umalis sa past line. Sabi ko, ano na ba naman talagang taong ito? Agad-agad nag-remind ng George, yung puso. O, ako na lang ang umalis. Ayaw mong umalis, ako na lang aalis. Ititest talaga tayo ng Lord kung ano yung kondisyon ng ating puso. Amen po ba? Bakit? Kasi kapag nag-worship tayo sa Panginoon at ang ating puso ay hindi ayos, useless. Hallelujah! Hallelujah! Imaginin mo yung ating worship leader kanina, game na game. No? Palakpakan natin ang ating worship team. Praise the Lord. Tapos tayo na nagwo-worship sa Panginoon, ang ating puso ay ambigat. Hindi tayo makakapag-breakthrough. Bakit? Kasi hindi po dito natin inaayos ang ating puso. Bago tayo pumunta sa church, dapat po ayos ang ating puso. Amen po ba? Kasi napakahalagang mai-offer natin sa Panginoon yung ating papuri, pasasalamat, dahil alam natin na marami siyang ginawang mga bagay na hindi natin inakalang mangyari sa atin. Amen. At yan yung kabutihan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen po ba? So unang-unang dapat nating gawin para yung puso natin ay lagi nating mai-offer sa Panginoon, hindi man 100%, pero malapit sa 100%. Amen po ba? Kasi totoo naman yon, hindi natin magawa, no? Na 100% may i-offer natin sa Lord. Pero dapat mas malapit sa 100%. Ano ang dapat kong gawin? No? Kailangan bantayan ko ang aking puso. Guard your heart's affection. Ano ba ang nararamdaman? Yung feeling mo ba? Kapag ikaw ay lumalapit sa Panginoon, yun bang ikaw ba ay nakakaramdam na parang sabik na sabik ka sa Lord? O yun bang ang feeling mo ay para lang makalapit sa iyo at makita mo yung mga kabutihan ng Panginoon? So kailangan, bantayan natin ang ating puso. Sabihin niyo po sa inyong katabi, guard your heart. Nagtuturoan sila doon. Guard your heart. Ang sabi riyan. Bakit kailangan nating bantayan? Hello? Sino ba ang kailangan magbantay? Yung si leader mo? Yung magulang mo? O kung ikaw ay magulang, yung anak mo? Sino ba ang kailangan magbantay? Tayo mismo. At hindi natin pwedeng bantayan yung puso ng iba. Bakit? Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan niya. At kapag yun ang babantayan natin, hindi tayo magiging mahusay na judge. Amen po ba? So, guard your heart. Ang sabi riyan. Proverbs chapter o Kawikaan, Kabanatang 4, talatang 23. Ano ang sabi? Ang inyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Hallelujah! Amen po ba? So dapat bang ingatan? So sabihin mo sa katabi mo, huwag mong hayaang ang puso mo ay magdala ng kasalanan.
Amen? Kasi yun ang chinecheck ng Panginoon. Kapag humarap ka sa Panginoon, anong findings ng Lord kapag nag-spiritual check-up na? Enlargement of heart? Delikado yun. Tama? O pusong stony? Stubborn? Ito po ang pinaka-importanting dalhin natin everyday. Kahit wala tayong masyadong alam, wala tayong masyadong tinatawag na patotoo, wala tayong masyadong achievement na iharap sa ating pang-araw-araw na buhay at sa mga taong nakakilala sa atin. Basta't may puso kang totoo. Sigurado, kalulugdan tayo ng Diyos. At mapaparangalan natin ang Diyos. Amen ba? Kasi kapag tama ang puso ko, tama rin yung pakikitungo ko sa aking mga katrabaho, kapamilya, o sa lahat ng taong nakakasalamuha ko. Amen po ba? Kasi bakit? Kasi yun yung nagbibigay sa atin ng tamang salita kung ano ang laman ng puso. Kaya sabi nga nila, huwag kayong maniniwala kapag sabihan kang mahal ka niya. Iiwanan ka rin yan. Paaasahin ka lang yan. Hello? Meron na ba kang nakaranas ng pinaasa? Pinaasa ka na ikaw lang daw ang mahal, pero yun pala may another pa siyang mahal. Pero tandaan ninyo, kapag tayo ay umasa sa Diyos na sinabi niyang mahal ka niya, 100% asahan mo. Asahan mo ang Diyos. Hindi ka niya bibiguin. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya tatalikuran. At hindi ka niya sasaktan. Pero ang tao, may limitasyon. Kaya wag po nating ibigay yung 100%. Hello? Nating puso sa tao. Kasi kuminsan ang tao nagpipail. Ibigay natin sa Diyos yung 100% na pagmamahal. At sigurado. Kaya nga sabi ko nga, sa tuwing magsasabi ako, ay si Nanay Sita, number 2 ko lang yan. May number 1 ako. Yan si Lord. Kasi kung sasabihin kong number 1 si Nanay Sita, ibig sabihin, nagpipil ako, nagpipil siya. Paano na? Hello? Pero kung si Lord ang number 1, hello? At yung mga taong nakapaligid sa atin, na mamahalin natin, ay number 2 lamang. Ibig sabihin, yung pagmamahal natin ay hindi hihigit sa pagmamahal natin sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos lang ang karapat-dapat bigyan ng 100% na pagmamahal mula sa ating puso. Hindi sa nguso. Hallelujah! Next, ano ang sabi? Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang puso, grabe to. Kaya dapat talaga mag-ingat. Kasi ito palang puso na ito, isa ito sa ating tinatawag na parte ng katawan. Pero ito pala ay mandaraya. Hello? Ano ang sabi? Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama. Sinong nakakaalam? O totoo nga naman, nginitian ka. Binati ka pero galit pala sa'yo. Diba? Na-found out mo, akala ko okay kami, akala ko friend kami, pero hindi pala. Galit pala siya sa akin. Meron pala siyang sama ng loob. Kaya kapag sumama ang loob, sasama din ang labas. Bakit? Meron bang masama ang loob na nakatawa? Sige nga, paano kung masama ang loob mo, nakatawa ka pa? Di ba? Awkward, di ba?
Di ba? Sino ang nakakagawa noon, no? Pero alam natin, kapag masaya ang puso, masaya ang labas mo. Okay. So mandaraya, kaya totoong maraming nadadaya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpadaya sa puso mo. Ang hirap-hirap, Tatay Larry, ako lang ang nagmamahal pero hindi ako mahal. O di ba? O dinadaya mo lang yung sarili mo. Bakit? Nagmamahal ka pero hindi ka pala mahal. Doon, pumunta ka na doon sa mahal na mahal ka. O di ba? O totoo yun. Sino ba sa atin yung hindi naka-experience ng ganon? No? Pinahalagahan mo pero hindi ka pala mahalaga sa kanya. Pinakitaan mo ng mabuti pero hindi pala siya naging mabuti sa'yo. Kasi nga, mali yung ating pong pananaw at pakiramdam na akala natin, itong mga taong itong mamahalin natin, akala natin, hindi na sila nagkakamali. Mali po yun. Dapat sa Diyos. Ibalik natin sa Diyos yung totoong pagmamahal. I-align natin ang ating puso. Dito po ang puso. I-align natin ang ating puso sa Lord. Amen? Natuwa nga ako. Ba, ganito pala pag nung nakaraan, bago mag-pandemic pa yata ako nag-preach dito. Na ang JG, kapag nagsimula na mag-worship, no, ay umaawit ng pambansang awit. At yung kamay na sa puso. Hallelujah. No? Kakaiba to Sabi ko ng ganon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, ang sabi riyan, verse 10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso. Ano ang ibig sabihin? Pinagmamasdan talaga ng Diyos ang puso ng bawat isa. Hindi mo alam. Pangiti-ngiti lang yung katabi mo, pero malaki pala ang problema niyan. Oo. Patawa-tawa lang, pakamay-kamay lang ng gano'n, bigat na pala yung nararamdaman niyan. Kasi nga, kapag tayo po ay nakakaharap o nahaharap sa mga ganong situation, hindi po tayo mahilig, no, na magsabi sa ating kapwa-tao. Saan? Sa Lord. Kasi siya lang ang pwedeng totoong rescuer sa atin. Hallelujah. Ma-flat tire ka man, laging naandyan ang Lord. No? Ano mang sitwasyon, no, ang atin pong kakaharapin, meron tayong aasahang Diyos na laging magre-rescue sa iyo. Hallelujah. Ano ang sabi? Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. So ibig sabihin, sa bawat nating desisyon sa buhay, no, ina-accurate yan ng Panginoon kung saan yan nagmumula. Binabalidate yan ng Panginoon kung tama yung atin pong desisyon, yung ating pong mga hakbang, kasi po yun yung nagdi-determine ng ating destination. Maliwanag? So mahalaga na ang bawat araw na dumarating sa ating buhay, yung ating puso ay inaayos at pinapaayos natin. Hallelujah! So kailangan, ang sabi nga sa atin kanina, no, kailangan yung puso natin ay nasa tamang kondisyon. So kanino mo ilagak ang iyong puso? Doon sa mahal mo na hindi ka mahal? Ang sabi po sa Proverbs 23, dito po dapat natin ilagak ang ating puso. Kasi ang sabi dito, my son, give me your heart and let your eyes keep my ways. Bigay mo sa Lord.
At kapag sa Lord, ang Lord ang nag-handle ng buo nating puso, sigurado, mga kapatid, hindi mo papayagan na ang ating puso ay lalagyan natin ng basura. Sorry sa word. Pero yun po talaga. Kasi ang ating isip ay dumping station yan. Bumabagsak dito yung lahat ng mabuti at masama. Tama? Isisegregate po natin yan. Ano ang patutuluyan mo sa puso mo? Yung galit, sama ng loob, hinanakit, paghihiganti, pandaraya. Ikaw ang magpapasya noon, hindi ang Panginoon. Amen po. Naalala ko noon, yung aming testimony ni Nanay Sita nung bago pa lang akong nagpapastor. So 5 yung aming anak, pagising sa umaga, isang banyo namin, lahat yan maliligo sabay-sabay. Kung saan yung Saturday at saka Sunday morning, saka kami nagtatalo ni Nanay Sita. Hello? Na-experience ba ninyo kung saan Sabado at saka yung Sunday, saka ka pa naiinis, no? Nagkakaroon ng galit? Na-experience ba ninyo yun? Di ko alam, pagpunta natin dito, no? Ang dami nating na-encounter na pwedeng pumigil para hindi tayo makarating. Tama? Pero mas pinili pa natin na makarating. Kasi may gagawin ang Panginoon. So anong ginagawa namin ni Nanay Sita? Bago kami makarating sa church, ano ang ginagawa namin? Inaayos namin ang aming mga sarili, ang aming puso. Kasi ako ang preacher. Ang aking mga anak, nandyan lagi yan nakaupo sa unahan nung maliliit sila. Si Nanay Sita na andyan din. Tapos, magpipreach ako ng forgiveness. Tapos si Nanay Sita, audience ko. Anong sasabihin ni Nanay Sita? Sinungaling taong yan. O diba? Kaya anong ginagawa? Inaayos muna namin ang aming puso. Kasi gusto ko tama yung sasabihin ko. Gusto ko tama yung maririnig ng mga anak ko. Gusto ko tama yung maririnig ng mga tao na tama, nagbumula sa puso yung sasabihin ko. Amen po. Kaya ganyan yung aming senaryo ni Nanay Sita. Hindi maiwasan. Tama? Hindi natin mapigilan. Nangyayari at nangyayari. Pero ang mahalaga, importante. At ang importante ay mahalaga. Na bago kayo dumating sa church, ayos ang mga puso natin. Kasi biro mo, magpupuri tayo sa Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Sabi ni Lord, sinungaling ka. Bakit? Eh hindi ayos ang puso. May galit, may sama ng loob. Tama po? So napaka-importante mga kapatid. Gusto ko pong i-promote ngayong umaga na bago matapos yung taon, kung may mga bagay man sa puso natin na kailangang i-restore, pa-restore na natin sa Lord. Para haharap po tayo sa buwan ng mga puso. Ayos ang mga puso natin. Amen po ba? At yung mga pagmamahal, yung love ay naglalagablab. Amen po ba? Amen. So nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Next, 1 Samuel chapter 16, verse 7. Pwede po bang kayo ang magbasa? So ano ang direktang tinitingnan ng Lord? Yung ayos mo ba? Yung attire mo ba pag Sunday? Hindi. Ang tinitingnan ng Lord, puso, bago man o luma ang suot mo, naligo ka man o hindi, nagpabango ka man o hindi, hindi yan ang mahalaga sa Lord. Ang mahalaga pagdating mo, ang puso, sabik ka ba? Uhaw ka ba? Sa presensya ng Lord? So dapat ganun po ha? No? Gusto ko pong magtulungan tayo. Amen po. Kasi marami na po akong experiences at naituro ng Panginoon sa akin na kailangan talaga ang puso ay ayusin.
Matagal akong dinil ng Panginoon sa aking driving skills. Hindi ako patient sa kalsada. Pero tinuturuan ako ng Panginoon. Kasi sabi nga ni Nanay Sita, hala, ganyan ka mag-drive, baka mamaya magbukas ng bintana yung kasero na yan at sasabihin, "Hi, Pastor!" Dahil maraming nakakakilala sa akin na hindi ko kilala. Amen po ba? So ibig sabihin, doon ako nagkaroon ng tinatawag na awareness na totoo naman, tulong, no, at pagbabago na kailangan. Kaya ngayon, may patient na ako sa kalsada. Dahil tinuruan ako ng Panginoon. Nabago ang puso ko. Amen po ba? Kasi ang pinapairal ko, batas ng kalsada yan, hindi mo dapat gawin kasi may kasama kang iba. Pero hindi pala, kung ayaw niyang magbago, ikaw ang magbago. Tama po? Sabihin mo sa katabi mo, kung ayaw niyang magbago, ikaw ang magbago. Woo! Hallelujah! Amen! So verse 18 ng Matthew chapter 15, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagbumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Imaginin mo, yung dinideclare natin, hindi natin yan alam kung yan ay nakapagpapalakas o nakapagpapahina. Nakaka-discourage, hello? O nagpapasaya ba sa kausap mo? Hindi natin alam. Pero ang alam natin, lahat ng lumalabas, bantayan natin. Dahil yun pala, hindi yung isinusubo ang nagpaparumi, kundi ang lumalabas. Hello? Nagkakaintindihan po? Okay. Permit ninyo ako, babasahin ko po ito dahil ito po ay kasama sa mga bagay na dapat nating i-validate sa ating buhay. Okay? Matthew chapter 15 verse 19. Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip. Tingnan ninyo ha. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi ng kasinungalingan, at paglapastangan. 20. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Hindi pala yun marumi sa Panginoon kapag may dumi ka sa mukha, may libag ka, no? Marumi ang damit mo. Ang nagpaparumi pala sa atin, in the sight of God, ay yung kondisyon ng ating puso. Sabihin mo sa katabi mo, doble ingat lang tayo. Amen? Hallelujah. Napakahalaga po nito, mga kapatid. So, ang susunod na hakbang na dapat nating gawin para mai-offer natin ng tama ang ating puso, direct your heart to God's way. So, dapat, kung alam natin na palayo yan sa Diyos, hindi yan ayon sa Diyos, ibaling natin ang ating puso at itama natin ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hallelujah! Di ba ngayon may waste na tayo kapag pumunta kayo sa ibang lugar, hindi nyo alam, magwe-waste lang tayo, tama? Kuminsan, ang waste, naranasan ko yun eh. Dadalhin ka sa malayo. Pero wala namang traffic. Kaya kuminsan nagagalit sa akin yung waste eh. Bakit? Eh, hindi pa yun sa tamang likuan, lumiliko na ako kasi alam ko naman puntahan eh. Yan kuminsan tayo. Kapag alam na natin, nasanayan na natin ang isang bagay, baliwala na lang sa atin. At sinasabing, normal lang yan. Ang tanong, normal ba yan sa tao ng Diyos? Alam ko, tatahimik tayo kapag gano'n ang tanong. Oo, totoo yan. Kasi nung ako nakarinig ng ganong tanong, tumahimik din ako eh. Oo nga, no? Normal ba yan sa tao ng Diyos? Hindi lang tayo basta-bastang tao. Tao tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. At yan sa ating mentoring mamaya, pag-uusapan natin yan. Man of God. Okay. So 2
Thessalonians chapter 3 verse 5. Ang sabi, may the Lord direct your heart. So dapat, ang Lord talaga ang nagde-direct. Di ba sa pelikula may director? Kailangan sa buhay natin may director din. At yan dapat ang ating puso. No? Direct your hearts into God's love and Christ's perseverance. Hallelujah. So, ngayon ang tanong, sino po ba ang nangunguna at nagpapatakbo ng puso mo? Si Lord talaga ba? Alam nyo, maraming Lord. Meron yan tinatawag na Lord of the Ring. May landlord. Ang daming Lord. O, di ba? Dami niyo naalala? Hindi ko alam kung sino doon. Pero ang alam ko lang, dapat si Lord. No? Si Lord lang talaga. Si Lord Jesus ang nagpapatakbo ang ating puso. Kaya nga kailangan kung ang hindi natin alam kung talagang si Lord yung nagpapatakbo, ang sabi, dapat ganito ang ginagawa natin. Lord, siyasatin mo ang puso ko. Sabi po sa Psalms 27 verse 2, siyasatin mo ako, O Panginoon, at inyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isipan. So, yan po dapat. No? Lord, kung totoong ikaw nga, para malaman ko, ikaw nga ba talaga ang nagre-reign sa puso ko? At hindi ako ang nangunguna sa puso ko? Hindi rin ako ang nagdidikta ng gagawin ko? Lord, test mo nga ako. So, ititest ka doon sa pinapahalagahan mo. Kaya mo bang i-give up yan sa Lord? At sabihin ng Lord na, sige nga, kaya mo ba talagang ako lang? Gusto ko ngang alisin sa iyo yung mga bagay na mahalaga sa iyo. Okay lang ba sa iyo yon? Lord, wag naman. Ang tagal ko na tong hiningi, tapos kukunin mo? Doon tayo matitest. Amen po? So mahalaga? Ang importante. Okay. So, punta tayo sa susunod na slide, awit 139. May mga, may mga bagay na gusto ng Panginoon na makita tayo at patuloy na mailagay natin doon sa application, mga kapatid. Kasi ang Word of God, hindi lamang po ito informational. Tuwan-tuwa tayo, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Pero saan ba nahahasik ang seed na yan, ang binhi na yan? Sa daanan? Sa batuhan? Sa dawagan? O sa matabang lupa? Alam naman natin yung the parable of the sower. May 4 na klaseng puso. 4 ding klaseng tao. So I pray na ang ating puso ngayon ay tulad ng pusong nahasik sa matabang, binhing nahasik sa matabang lupa. Nagbunga. Amen po? So verse 23, ang sabi riyan, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. Hallelujah! At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. So anong ibig sabihin? Nagpapacheck talaga si Haring David, no, kung papaano yung kondisyon ng kanyang lakad, pamumuhay, at yung mga desisyon ng kanyang pinagpapasihan araw-araw. Gusto niya kasi, no, ang Diyos ang siyang manguna sa kanya. Ang prayer ko, lahat ng mga Kristiyano ay ganon, yung desire. At alam nyo, good news yan kapag ganon ang mangyari. Kapag tama ang ating mga puso, walang Kristiyanong nag-iinggitan, walang Kristiyanong nag-aawayan, walang Kristiyanong nagkakanya-kanya, walang Kristiyanong nagkakagalit-galit. Amen po? Bakit? Tama ang puso.
Totoong may mga pagkukulang pero napupunuan ng pagmamahal. Kapag ang puso lagi ay puno ng pagmamahal ng Panginoon, sigurado yung mga pagkukulang na yan ay natatakpan. At ang pagmamahal ay nagtatakip ng maraming pagkakasala. Kaya alam nyo, ang sikreto ko, sa journey ko bilang isang Kristiyano, ang lagi kong nilalagay sa puso ko, hindi ka pa nagkulang, nagkasala, may kapatawaran na ako sa iyo. Ganyan ko kinukondisyon ang puso ko. Kasi hindi lahat ng tao mapiplease ko eh. Hindi lahat ng tao tama sa paningin nila yung aking ginagawa. So may masasabi sila, may mga kilos sila na hindi, maaring hindi ko magustuhan. So kailangan ready ang puso ko magpatawad. Kaya sabihin mo sa katabi mo, i-condition mo na ang puso mo. Laging may pagpapatawad. Amen po? So diyan po nagtatapos yung atin pong mensahe. Now, kung meron po tayong groupings, meron po akong hinandang mga tanong kung meron pong mga groupings. Po? Opo. So, next slide. Basahin na. Ito po ang mga tanong na dapat nating sagutin sa ating pong mga groupings. Bakit kailangang ingatan ang puso? Anong parte ng ating katawan ang pinakamasama? Ano ang mga bagay ang nakakapagpaparumi sa tao? Ano ang dapat mong gawin para maitama ang iyong puso? So yun po yung mga dapat nating sagutin sa ating pong mga groupings. Let us pray. Panginoon, salamat dahil alam namin ang aming mga puso ay napakahalaga sa iyo. Kung sa mga panahon na ito, Lord, kaya mo kami kinakausap dahil gusto mong tulungan mo kami na maitama ang nilalaman ng aming puso. Patuloy kang mangusap. At bayaan mo na magkaroon kami ng puso na pagkatapos naming mapakinggan ang mensaheng ito, ay patuloy namin itong unti-unting isasagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Makita mo ang result, Panginoon, na ang aming puso ay mababago base, Panginoon, sa mga nais mo. Tulungan mo ang bawat pamilya, mag-asawa. Tulungan mo kami na maitama namin kung ano man yung mga kondisyon ng aming puso. Kung ang aming puso ay malayo sa iyo, tulungan mo kaming maging malapit sa iyo. Maramdaman namin na mahal mo kami, Panginoon. Hallelujah. At hayaan mo na ikaw yung Diyos na magpakahayag ng mas malinaw sa aming pang-araw-araw na kinakaharap. Kulang ang mensaheng ito para patuloy naming maisagawa yung mga bagay na ito. Pero naniniwala kami, bawat araw tuturuan mo kami doon sa mga pamamaraan na kami ay makalapit sa iyo, Panginoon, na ang dala-dala naming puso at haharap kami sa iyo na tama ang aming kondisyon ng aming puso. Kung mayroong mga relationship, Panginoon, na nananamlay, ito man ay sa mag-asawa, magkaibigan, magka-churchmate, Panginoon, o katrabaho, o sa anumang larangan, Panginoon, ng aming pakiramdam ay sa tingin namin ay parang kulang. Tulungan mo kami na maibalik yung init ng pagmamahal na ito at pagpapahalaga namin sa pagharap namin sa inyo. Pinabalik namin sa inyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po.